Nagtumbahan ang ilang poste matapos mahatak ng isang 10-wheeler na sumabit sa mga kable sa Marikina. Dead on the spot naman ang isang binatilyo matapos mabagsakan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Bumuhos ang emosyon ng amang si Erwin at kanyang mga kasama nang makita nila ang wala ng buhay na si Mark Erwin Canlas. Nasawi ang 16 na taong gulang na binatilyo matapos mabagsakan ng poste sa gilid ng Marcos Highway sa Marikina City kagabi. Sa investigasyon, lumabas na sumabit sa mga kable ang isang 10-wheeler truck. Dahil dito, 4 na poste ang bumagsak. Tiyempo namang nasa lugar ang biktima kaya't nadaganan. Sugatan din ng pahinante at pasahero ng isang L300 van matapos madamay. Kwento ng kaibigan ng biktima, galing raw silang Marikina Riverbank. Nag-aabang na sana sila ng jeep pauwi sa Quezon City nang mangyari ang disgrasya. Hindi naman bumabilis yung takbo nun, nalalay lang po. Hindi naman po agad-agad hindi naman po matutumbay yun eh. Nakatakbo yung mga kable po ng wire doon, kaya nadala po yung mga poste po. Tumayo po ako din, hinahanap po namin si Basti. Nagulat po kami. Paglapit ko po. Si Basti po nakahiga na po. Ang tatay ni Mark, hindi matanggap na di na nakauwi ng buhay ang kanyang anak. Grade 11 student raw si Mark at masunuring bata. Nagpaalam siya sa akin, di, alis na ako. Yan ang sabi sa akin. Yan nagmamadali. Yun na pala yung huling paalam niya sa akin. Ang hirap mawala ng anak. Sobra. Napakabait na bata rin. Walang pag-isyo-isyo. Lumalabas na galing Rizal ang truck na papuntasan ng Valenzuela. Sinubukan naming kunan ng panig ang driver pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Marikina City Police ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.